Your Honor, as of July 1 to August 15, we have a total number of deaths under investigation, 899. 899 yung under investigation. Yes, ma'am. Na vigilantes ang gumawa. Excuse me, I'd like to acknowledge the presence of Senator Ontiveros. Morning. Yung total number po of vigilante deaths. Hindi po yung mga under investigation. Next question po yun. Yes, ma'am. This is we cannot really attribute this to vigilante killing, but they are found dead bodies under investigation. So ilan po yun? This 899, ma'am. 899 as of August 15 po. Yes, ma'am. Yes, Your Honor. Sige, kasi po dun sa natala ninyo, 665, yan yung official police operations. Legitimate police operations, ma'am. Okay, legitimate. Tapos, 899 yung mga bodies found. Yung mga natala naman po ng ibang mga pahayagan, parang umaabot na yung total natin ngayon na mga namatay dahil dito sa drug operations na higit kumulang mga 900. Hindi ko alam kung meron din kayong mga ganong klaseng pagkakita dito. Gusto ko malaman kung meron na bang mga kasong na isampa o ano na po ang estado ng inyong mga investigation ukol dito. Ma'am, all of these cases, ma'am, are classified as death under investigation. The investigation is still ongoing. No cases have been filed yet. No cases have been filed out of the, let's just say, unofficially 900 deaths. Correction, Your Honor. For ACRPO, we have 22 cases cleared already, meaning cases have been filed in court. 22 cases have been 22 filed cases already in court. have been filed in May, court. may I have a copy of those cases that have been filed already for later on? Yes, Your We can Honor. submit for the reference of the committee. Yes, Your Honor. And the reason why I ask these questions, aside from our other questions, would be based on this, because we would like to acknowledge, of course, that the campaign against drugs is a very important campaign. We thank our police officers for your cooperation and for the success of the campaign. On the other hand, we also have to maintain the rule of law and to make sure that the rights of every individual is protected, because after all, this is why the police are in very existence, is to protect its citizens. So, tinatanong ko po, sapagkat ang pulis nag-iimbestiga, ang pulis nanguhuli, pero ang nag-iimbestiga sa pulis ngayon ay kapwa-pulis rin. Meron po kayong ipinahayag na ang internal affairs head ay mananatili pa ring pulis. Tama po ba yun? As of now, Your Honor, I find it necessary to maintain a police officer as the head of the Internal Affairs Service, because of the reason that a lot of police officers and senior police officers are involved in the illegal drug trade. And if I put a civilian head in the Internal Affairs Service, madali lang pong i-threaten yung civilian. Baka hindi makalaban, hindi lalaban doon sa police na mga iskalawag. So, for me, for my own standard, I find it necessary to maintain the police officer as the head of the IAS. That he is capable of thwarting any threat being offered by these iskalawag police officers. Well, I have no question about the credibility of the person that you appointed or the person who's heading the IAS now, because I don't really know him yet. But ang punto po dito ay nasa batas po
na talagang nakalagay, civilian dapat. Yung nakaraan administrasyon, ang tagal na po namin silang kinausap ukol dito, hindi po nila pinalitan. Kaya nga po, umaasa nga kami, we remained hopeful that with this new administration, it would be such. I understand your concern na baka nga hindi makaya ng isang civilian ang kultura ng pulis, pero hindi po yun ang nakasaad sa batas at hindi po ako naniniwala, marami pong matatapang na civilian, kaya nga ganyan karami mga vigilantes, problema pa nga natin yan. Ang isa pa po, Mr. Senator, I'd like to acknowledge the presence of Senator Laila de Lima. Good morning, Your Honor. Good morning po. Good morning, Mr. Chair, and to everyone. Thank you. kaya nga po, ang isa pa ay ganito, kayo ay ating mga pulis, tigapagtanggol namin. Kung maglalagay kayo ng isang civilian head doon, pero dahil naman kayo ay napapagkatiwalaan bilang aming Police Director General, alam ko, hindi nyo hahayaan ang kanyang kaligtasan. Kung kinakailangan maglagay ng isang batalyon na magbabantay ng isang internal affairs, hindi ko nakikita ang problema na yan. Pwede pang matanong kayo, kung sakasakali po na maglagay tayo ng civilian head, may mga suggestion po dito sa aming hanay, na siguro yung civilian head na yon direktang under the office of the President. Ano po sa tingin niyo dito? If that will be the case, Your Honor, baka hindi natin pwedeng tawaging Internal Affairs Service. External Affairs Service yan, dahil hindi na internal na PNP. Kung outside of the PNP, nasa Office of the President na. Pero you agree that the President is the Commander-in-Chief, and the President, Yes, Your and you're Honor. all under the President. Yes, Your Honor. So, it's not semantics. Actually, sir, ganito lang po yun. Kayo po ay may samahan ng brotherhood, hindi ba, sa mga pulis natin. Pero ginagalang ko po ang inyong polisiya na kahit pulis, pag bulok at may ginawang mali, ay hindi ninyo papayagan. Subalit syempre, dahil sa kultura na yan, di ba minsan, nangingilag rin naman sila na kasuhan o sumuway sa mga nakakataas sa kanila. Kaya nga po, hindi pa kayo direktang sumusuway sa batas sa hindi pagtala ng isang sibilyan dito sa PIAS. Your Honor, the appointment of General Leterio as acting Director General, Head of IAS is temporary nature. Pag medyo nag-settle na po itong sitwasyon, Ma'am, Your Honor, pag na-address na po namin itong problema namin sa bulok ng aming hanay, ipapasok na po namin yung civilian pag medyo ang threat ay nawala na. But if you really want that to happen, right away, tomorrow, I can appoint new IAS, Ma'am, Your Honor. Yun nga yung maganda dito sa inyong liderato. Mabilis talaga kayong gumalaw. At aasahan po namin yan kasi kami naman, ang trabaho namin, hindi lamang magbalangkas ng batas, kung hindi, siguraduhin na may oversight. Ibig sabihin na sinusunod natin lahat yan. Maaring mali, maaring tama. Nandito kami, nakapartner ninyo. Pag sa tingin ninyo mali ang batas na yan, kailangan baguhin. Nandito din kami para ayusin yan. Pero bigyan nyo kami sana ng mga pangalan ng mga sibilyan or kung maaring tumanggap rin kayo na aming suggestion, di naman ninyo kailangan tanggapin, pero ng mga taong may kredibilidad, may tapang, merong malasakit sa inyong hanay na maiintindihan ang inyong mga gagawin. Ito po ipinasa sa akin ng ating chairman na yung organization, National, Regional, and Provincial Office of the Internal Affairs shall be established. Internal Affairs Service shall be headed by an Inspector General who shall be assisted by a Deputy Inspector General. The area offices shall be headed by a director, while the provincial offices shall be headed by a superintendent, provided that the head of the IAS shall be a civilian who shall meet the qualification requirements provided herein. So medyo malinaw po kasi sa 8551. Ayaw ko naman na malagay rin ang PNP sa imagine, ang dami na ninyong ginagawa, problema pa ninyo yan. So yun lang naman, at pakikinggan din naman ang inyong rekomendasyon.
Hindi ko na po habang dahil marami rin magagandang katanungan ng ating mga kasama. Maraming salamat muli. Gusto ko lang tanungin, bilang kasamahan rin sa industriya at kami nagagalak na may appointment tayo ngayon sa National Youth Commission na talaga namang apektado, kaya nga ang ating presidente ay masigasig dito sa laban ng droga dahil ang mga apektado ay ang mga kabataan. So sa National Youth Commission, Chairman Aiza, ano bang iyong sa maikling sagot, ano bang mga programa ninyo para naman ma-complement ninyo yung programa ng gobyerno? Well, right now, ma'am, meron po kami ngayon pa nagsasagawa po kami ng mga consultations for our PYDP. Pero sa ngayon po, ako nakikita ko talagang problema. Kasi nakikita natin ang drug problem na isa lang siyang addiction, problema panlipunan. Pero para po sa akin, there's always a why. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong problema? And more than the rehabilitation, it's also very important na matugunan natin ang prevention nito sa mga kabataan especially because dito po nagsisimula ang lahat eh. And right now, on our end, ma'am, we want to partner with all agencies na pwede namin makasama to make more programs and policies para ma-address natin kung paano nagsisimula ito. Probably, mailagay po natin sa values formation, which is I think very important. Kasi para sa atin, kapag walang values, kasi mo ang bata ka o matanda ka, gagawin mo ito. Eh, yun ang kulang ngayon. Lahat tayo sa mga education natin, we're all geared towards people na paano sila magkakatrabaho. It's all about academics. But sometimes you forget that kahit buso ng utak natin, kung kumakalang ang puso at kaluluwa natin, gagawin natin ito. So, yung mga proyekto na gagawin namin at mga policy should be geared towards this. And I hope that we get all the support from other agencies to implement. Hindi maganda sir ay sa nakakaramdam. Importante talaga ito. Sa isang namumuno, nakakaramdam para hindi lamang implementasyon. Bakit? Tama. Maraming salamat. I think the FRC is the best position to be able to roll out programs for awareness and also for interaction with the youth. And I congratulate you again for your appointment. Last question before I yield to the chair again. General De La Rosa, meron po kasi kaming bill, yung Anti-Wiretapping Act, na nais namin kasing i-revise, no? I-amend, para po, para masama na rin po, hindi lamang yung terrorist activities, kundi pa rin yung sa mga drugs. So, ito naman po ay isang ayon kayo, nabasa naman po ninyo yung mga versions namin. Yes, ma'am. So, makakatulong ito sa inyo. Malaking tulong po, ma'am. O sige. At kahuli-hulihan na lang pala, nakalimutan ko na naman. Meron isang Renato Bertis, kasama yung kanyang anak, na nakagapos di umano dito sa Southern Police District. Tapos, nanlaban daw, kaya pinatay. Siguro, yung mga kasong ganito, ang dapat talagang malinawan kasi akalain mo sumuko na, tapos nanlaban daw at syempre nagkakaroon ng duda sa isip ng ating mga kababayan at nakakatakot yun kasi pag nakakita kami ng pulis, sumuko kami, ay baka patayin kami. Samantalang, ang isang mayor na Espinosa, nakakitaan ng drugs sa kanyang bahay, ngayon balik trabaho na. So ano ba talaga nangyayari dun sa kaso na yon?